Amen. Isa pong mainit na palakpak ng pagsamba ngayong malamig na umagang ito. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. At sa atin pong pagsisimula ngayong umaga, simulan po natin kausapin natin ang ating mga sarili. Handa na ho ba kayo? Kausapin natin sarili natin. Naihanda po natin siya ngayong umagang ito. Sabay-sabay po tayo. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Ama namin, tulad po ng binanggit namin, nandirito po kami kasi gusto po namin ituon ng puso namin, ng isip namin. Gusto ka po namin marinig, hindi lamang po sa aming mga tainga, kundi sa aming po mga puso, sa amin po mga espiritu. Mangusap ka nawa, Panginoon, ngayong umagang ito. Gawin niyo po, Panginoon, ng mainit na presensya mo ang maranasan po namin. At ikaw po, Panginoon, magbigay sa amin ng kaliwanagan. Thank you, Lord God. We praise you. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Praise God. Dito pong nakaraan ng mga buwan na ito, mula nang magsimula itong taon na ito, sino po kaya sa atin dito ang makakapagsabi, huwag niyo nataas ang kamay ninyo ha, sino kaya rito ang makakapagsabi na hindi siya nag-absent sa church itong lahat ng mga buwan na ito ngayong taon na ito? No, meron kaya? Huwag niyo nataas ang kamay niyo ha. Pero sa puso mo, present ka ba the entire time? Kung hindi man dito sa church natin, siguro kung saan ka man nagpunta, nag-church ka doon. Meron kaya? Alam niyo po, nung bata pa ako, nung bata po ako, church was the highlight of the week. Nung bata po ako, ang tawag ng lola ko dyan, the Lord's Day. Araw ng Panginoon, araw ng pagsamba. Ito po yung time na kami pong lahat ay magbibihis ng pinakamaganda. No, yung tinatawag na Sunday's Best. Ito po yung time na buong pamilya sabay-sabay pumupunta sa church. Ito po yung time na pagkatapos naming umattend ng church, merong special na lunch na nag-aantay sa amin. Nagluluto po yung lola ko, sinigang na hipon, sa bayabas, special, relleno, yung mga usual na hindi nyo nakakain during the week, inihahanda po ng lola ko during Sunday. Ngayon po, hindi ko alam kung ganun pa rin ang mga nangyayari ngayon. Ano ba nangyari? Something went wrong or something went different? Ano ba ang nangyari? Kaya po, yun ang gusto natin na pag-aralan ngayon pong umaga na ito. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayong umaga, 6 reasons why we must go to church. 6 na dahilan kung bakit tayo po ay dapat na uma-attend sa church. Hebrews chapter 10, verse 19 to 25. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the most holy place, by the blood of Jesus, by the new and living way, open for us through the curtain of His body. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a sincere heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold resolutely to the hope we profess, for He who promised is faithful. And let us consider how to spur one another on to love and good deeds. Let us not neglect meeting together, as some are in the habit of doing. But let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. No, as I was saying kanina po, kapag ka Sunday po, hindi ko naman sasabihin na noong unang panahon, nung a few decades ago, konting decades ago, siguro mga 20, 30 years ago, kapag ka po sinabing Sunday, excited yung buong pamilya. It was the highlight of the week. Monday pa lang, nagre-ready na kayo. Pag merong binili na bagong damit, ang nanay ko o ang tatay ko, sasabihin sa akin, huwag mong isusuot yan hanggat hindi mo na isisimba. Do you remember that? May bago kang sapatos, hindi mo isusuot sa school hanggat hindi na isisimba. May bago kang damit, hindi mo isusuot hanggat hindi mo na isisimba. Isimba mo muna. Kaya excited kami kapag ka Sunday. Pagdating po ng Sunday, pipila na kami. Sasabihin ng lola ko, pila na kayo. Bibigyan na kami, tig-piso. Piso. Next, piso. Para sa yung piso, yung 50 doon, offering. No, yung 50 doon, pang chichirya mo na. So kami naman, di ba, nasanay kami na pag nasa church na, ang ganda ng bihis mo, may offering, buong pamilya, at pagkatapos po noon, sabay-sabay kayo magla-lunch. Hindi pa po masyadong uso ang lumalabas doon, sa bahay lang kami. Pero special yung lunch.
Ngayon po mga panahon na to, today, to some, Sunday has become optional. Do you agree? The Lord's Day has become optional to some people. Pwede ka magsimba, pwede ka hindi magsimba. What happened? Bakit po kaya parang naging optional na ngayon ang pag-church ng Sunday? Marami yung nangyari. Well, for one, masasabi po natin na nung araw po kasi 8 to 5 ang trabaho, Monday to Friday. Di ba dati yun lang ang trabaho talaga eh. Ngayon, iba-iba na talaga. 24/7 may trabaho. Sabado, Linggo, may trabaho. Kaya iba na rin yung panahon ngayon kaysa panahon nung araw. Sa panahon po ngayon, ang daming mall. Nung araw, walang mall. Ang pinaka-mall namin noon, Rizal Park. Di ba? Saan kayo pupunta? Luneta. Wow, special day. Luneta pupunta. Ngayon, ang daming mall. Tabi-tabi. Gusto yata ng mga mall, kada barangay, magkaroon sila ng mall. No? At nung panahon na yon, walang internet. Ngayon, no, may internet na. Napakaraming galaan, napakaraming gawain, napakaraming kalaban, napakaraming karibal. Kaya po naiisip natin, siguro hindi na kailangan magpunta sa church. Siguro optional na lang talaga ang pagpunta sa church. Nagbago na ba ang mundo? O nagbago na ang puso ng tao? Ano ang nagbago? Yung mundo o yung puso? Alam niyo po, according sa survey ng SWS noong 2020, ang mga Filipino po ay nagsasabi na 78.8% ng mga Filipino, so ilan yon? 8 out of 10, no? I-round off na natin sa 80. 80% ng mga Filipino says the church is important. Dami nun, 8 out of 10. And yet, in the same survey, only 63% of Filipinos go to church. Kahit na 80% ang nagsasabi, 60% lang naman talaga ang nagpupunta sa church. Yun po yung katotohanan. At sa mga Christians daw po, sa atin, sa mga born-again Christians, kasi po about religion, inano rin po nila sinurvey nila. Sa mga Christians, 61% goes to church. Which is basically accurate. Alam niyo po, no? Hindi ko alam sa ibang church, pero dito po sa church natin, meron po tayong tinatawag dito na secret ito eh. Silent attendance. Na hindi niyo po alam, meron po nagche-check, andyan ba si kuya ganito? Andyan ba si kuya ganyan? Wala. Bakit po natin chine-check na ganun? Kasi po gusto naming malaman na si ate, 1 month nang hindi nag-a-attend. Bakit kaya? Baka may problema, baka may sakit, baka ganito, baka may ganyan. Kasi po karaniwan, siguro po na-experience na natin, ang tagal na natin hindi uma-attend, wala pa naghahanap. Di ba? Naramdaman nyo na yun, nangyari na sa atin sa ibang church yan, o maski dito, nangyari na yan. 3 months ka na nag-a-attend, hindi nag-a-attend, wala pa naghahanap sa'yo. So that's why, tinatrack po natin para malaman natin kamusta na. At alam nyo po ba, sa record po natin, almost 50 people to 80 people are absent in our church every week. 50 to 80 people are absent. Average. It happens. Nangyayari po talaga. So mga 65%, yun lang po talaga yung turnout rate natin every week. Bakit po ba talaga? In our modern day, modern na po ang panahon ngayon, kailangan pa ba talaga mag-attend ng church regularly? O pwedeng hindi na lang, optional na lang, busy naman tayo. Total, lahat naman ng araw kay Lord yan eh. So kailangan pa ba talaga na mag-attend tayo kapag ka Sunday? That's why we're going to look this morning. The title is 6 Reasons That We Must Go to Church. The first reason that we must go to church every Sunday is because it is a privilege. No, ito po isang benepisyo, pribilehiyo. Sabi po sa Hebrews 10:19-21, therefore, brothers, since we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus, dadahan-dahanin ko po dahil medyo mouthful po itong verse na to. Simulan po niya sa word na therefore. Kapag ka mayroong therefore sa unahan, ano po ibig sabihin nun? Conclusion. Sabi po ng teacher ko, when you see the word therefore, ask yourself, why is it therefore? No, what is it therefore? Ba't siya nando doon? Therefore, sabi niya, sapagkat, okay, equals, no?
Ang context po kasi nito, pinag-uusapan dito na ang hirap lumapit sa Diyos. Yun na po ang context itong Hebrews 10 na to. Ang hirap lumapit sa Diyos. Kailangan mo pang meron tabing, may Holy of Holies, kailangan mo pa mag-alay ng sakripisyo, ang layo-layo ng Diyos. Pero dito po sa Hebrews 10, sinasabi po rito, therefore, since we have confidence to enter the most holy place, sabi po dito, bukas na ang Holy of Holies. Hindi mo na kailangan na mahirapan lumapit. By the new and living way, open to us through the curtain of His body, and since we have a great priest over the house of God. Ang sabi po, dahil bukas na ang Holy of Holies, dahil sa buhay na paraan, hindi tradisyonal na paraan, hindi napipilitan lang na paraan, kundi buhay na paraan, may leader na tayo na nangunguna sa pagsamba, which is Jesus Christ. Meron na po tayong high priest, meron na po tayong access sa Holy of Holies, at hindi na po mahirap lumapit sa Diyos. Kinokontra niya po ito sa context na dati mahirap lumapit sa Diyos. Ngayon, madali nang lumapit sa atin pong Panginoon. Therefore, verse 22, let us draw near with a sincere heart in full assurance of faith. Lumapit daw po tayo sa Panginoon, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and our bodies washed with pure water. Ano sabi? Lumapit ka lagi sa Diyos. Ang sabi niya, dati mahirap. Alam niyo po ba sa Bible, may kwento, hinawakan niya lang yung Ark of the Covenant, namatay na siya. May kwento po sa Bible, yung Ark of the Covenant, nasa isang karitela, isang kariton, natalisod yung baka, tutumba, tatapon yung Ark of the Covenant, tinulungan niya, hinawakan niya. Nung hinawakan niya, namatay po siya. Ganon kahirap lumapit noon sa Panginoon. Kailangan may daladala kang baka, kailangan may daladala kang tupa. Ngayon po, hindi na. Dahil po ang Panginoong Yesus ay ginawa na po ang lahat ng ito para po sa atin. Hindi na need ng sacrifice. Hindi na po natin need ng bantay. Si Jesus na po lahat. Ito po mga bagay na ito. Minsan po sa Amerika, merong isang NBA team. Okay, familiar naman tayo, Lakers. Kaya, hindi ko na sabihin kung anong NBA team. Meron pong isang NBA team na merong chaplain. Yung kanilang chaplain. Yung ginagawa po ng chaplain na to, bago mag-start yung laro, nagmi-meeting sila, nagpe-pray sila, kung kailangan ng counseling, nagka-counseling sila. At pagka championship, lalong-lalo na, ang hirap pong bumili ng ticket nitong mga laro na ito. Mahal ang ticket, mahirap ang parking, maraming tao, magulo. Pero sabi po nitong chaplain na ito doon sa kaibigan niya, gusto mo bang mapanood yung championship? Sumama ka sa akin. Pag sumama ka sa akin, sasakay ka sa kotse ko, dadalhin kita doon, wala kang problema sa parking. Kasi meron nakalaan na parking para sa akin. Tapos, hindi tayo dadaan doon sa mahabang pila. Dadaan tayo sa back exit, o sa back entrance. Doon, pagdaan natin, magaang. Doon ang daanan ng mga players eh. Doon ang daanan ng mga officials. So, sama ka lang sa akin. At kapag dumaan na tayo ron, meron tayong dadaanan na buffet. Sa buffet na yon, syempre doon kumakain yung mga players, meron din akong slot doon sa buffet na yon, syempre kasama kita, kakain ka din. At pagkatapos natin kumain sa buffet na yon, pupunta tayo sa dugout ng mga players. Yung mga players na yon, yung mga tao, pag lumabas yung isang player, nagkakagulo. Nagsisigawan, nagpapapirma ng autograph. Ikaw, kasama ko sa loob ng dugout, lahat ng buong team, makikita mo, makakasama mo. Kumbaga parang one-on-one and private yung ating encounter na yon. At alam niyo po kung bakit pwede siyang pumasok doon? Dahil po sa chaplain na kasama niya. Kung siya lang, hindi siya pwedeng pumasok doon. Pero dahil kasama niya yung chaplain, pwede niya mabenepisyo lahat yung parking, yung entrance, yung buffet, yung presence ng mga players, dahil po doon sa chaplain na yon. Yan po si Jesus sa atin. Walang pupunta sa langit, pupunta lahat tayo sa impyerno. Walang biyaya. No, lahat po tayo may kasalanan. Walang grasya. Pero dahil po sa ating Panginoon, lahat po yan, pwede po nating matamasa. Yun po ang kabuuan ng ibig sabihin ng worship. Yun po ang dahilan kaya we should worship together para po sa ating Panginoon because it is a privilege. Pastor, pwede ko naman gawin sa bahay yan, di ba? Pwede naman talaga. No, pwede naman talaga. Maski nasa kotse ka, pwede ka mag-worship. Kahit nasa bubong ka, pwede ka mag-worship. Kailangan pa ba talaga na pumunta tayo dito? Umuulan. Kailangan pa ba talaga na magtipon-tipon tayo? Alam niyo po, attending church
is a symbolic of spiritual reality. Ano po ang ibig natin sabihin? Mamaya po, ano po ibig natin sabihin? Tingnan po natin ito. Sa Bible po, merong isang karakter na masipag magsimba. Wala nyo, sino yon? Si Jesus. Si Jesus. Look at, ano verse na yan? Jesus went to church regularly. Luke 4:16. Pumunta si Jesus sa Nazareth, ang bayan kung saan siya lumaki. Gaya ng kanyang nakaugalian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Okay, who are we talking about? Jesus. Ano po ang kanyang nakaugalian? Nakaugalian niya na pumasok sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Gaano kadalas ang araw ng pamamahinga? Once a week. Once a week. At ano ugali niya? Pumasok sa sinagoga once a week. Si Jesus na po yan. Bakit po si Jesus mahilig mag-church? Hindi pa pwede sabihin ni Jesus, sa bahay na lang ako. Jesus naman ako eh. Hindi pa pwede sabihin ni Jesus na, Diyos naman ako, tagapagligtas ako, kailangan ko pa ba magsimba? Alam na ni Lord yon. Hindi pa pwede sabihin ni Jesus, yung Espiritu ko, tsaka Espiritu ng Diyos, iisa yan. Bakit pupunta pa ako sa sinagoga? Pero kagaya ng kanyang nakaugalian, weekly, nagpupunta po si Jesus sa church. And as we were saying, attending church is symbolic of a spiritual reality. Halimbawa po, ikaw ay isang husband. Pagka mayroon kang asawa, tapos yung asawa mo, after ng office, sa halip na umuwi ng bahay, tumatambay pa. Okay? Imagine natin yun, ha? O kaya naman, sa halip na umuwi ng bahay, nakikipagbarkada. Sa halip na mag-dinner kasama mo, nagbo-bowling. Sa halip na magpahinga, nag-o-overtime pa. Sa loob ng 7 araw ng 1 linggo, umuwi lang siya para makipag-dinner sa'yo, 1 beses lang. Yung 6 na gabi, hindi siya umuwi. Mayroon ba siyang masamang ginagawa? Masama ba na mag-bowling? Masama ba na tumambay? Masama ba na makipagkaibigan? Hindi naman. Pero something is wrong. Wala siyang ginagawang masama, hindi siya nambababae, hindi siya nagsusugal, hindi siya nagnanakaw, pero something is wrong. You know that something is wrong. Deep within, may dahilan. Hindi niya gusto luto mo. Siguro. O kaya pag umuwi siya, nakukulili siya sa tenga mo. Siguro. But something is definitely wrong. Pag meron pong isang Christian na ayaw mag-church, something is wrong. Kapag meron pong isang Christian na tinatamad lagi mag-church, something is wrong. Pag meron pong isang Christian na kayang-kaya niya ipagpalit yung pag-church sa simpleng mga bagay, then something is wrong. Do you agree? Kasi po, going to church is a spiritual reality, symbolic of a spiritual reality. May ibig sabihin. Gusto mo lagi mag-church? May ibig sabihin yon. Ayaw mo mag-church? May ibig sabihin din yon. No? Importante po na makita po natin yon. Ang spiritual reality ay mayroong physical manifestation. Yung pong lagi natin naririnig ngayon, nakikita ko po social media ngayon ito eh. I-manifest mo yan. Diba, nagpe-pray ako ng kotse, ima-manifest ko yan. Ibig po sabihin yung pinagpe-pray niya, kine-claim niya na mangyayari physically. So ang atin pong spiritual reality ay mayroong physical na manifestation. Meron pong sabing verse sa Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano yung laman ng puso, lumalabas sa bibig. Yun ang physical manifestation niya, yung bibig. Yung laman ng puso, lumalabas sa bibig. Kung laman ng puso mo mag-worship, mag-church ka ba? Siyempre, mag-church ka. Kung laman ng puso mo, ayaw mo mag-worship, mag-church ka ba? Hindi ka mag-church kasi ayaw mo mag-worship. Kung ano po ang laman ng puso. No, when you don't go to church, something is going on. Something has to be going on because it is the physical manifestation. Pero siyempre, pastor, umuulan na nga eh. Bumabagyo na nga eh. Mag-church pa ba ako? No, alam niyo po, isa po yan sa mga, ang sagot natin, depende. Marami pong bagay sa mundong ito, ang masasagot natin na tanong ay, ang sagot natin ay, depende. Hindi yes, hindi rin no. Pastor, nagwo-worship naman ako sa heart ko. Pwede ba sa bahay yon?
Pwede hindi? Pwede. Siyempre naman, nag-worship naman sa heart, basta totoo. Pero kung nag-worship ka sa heart mo lagi, di ba lalong hahanapin mo nga ang pagkakataon to worship together sa corporate worship? Kung ginagawa mo siya mag-isa, di ba? Alam niyo po yung mga musicians, natutunan ko po yan, ang mga musicians, kunyari gitarista ka, tuwan-tuwa ka pag nagigitara ka. Pero kapag ka nakakita ka ng ka-jamming, mas gusto mo makipag-jamming. Masarap tumugtog mag-isa, pero masarap meron kang ka-jamming sa tugtugan. Ganun din po ang worship eh. Masarap mag-worship mag-isa, pero masarap din mag-worship kasama mo yung pong iyong mga kapatiran. It is called the corporate worship. Manghihinayang ka kapag ka merong na-miss ka na corporate worship. Eh pastor, paano yan? May online naman ah. Totoo naman, valid po yan. May online naman. Ano bang maganda? Online or on-site? No, online or on-site? Di ba? Masama ba online? Hindi po masama yan. Yung po mga nasa online natin kapatid dyan. Maganda umaga. Wait lang kayo, huwag kayo mag-alala. Ano po, di ba siyempre masarap mag-on-site kesa online? Pag sinabi po natin na mas masarap ang online, ito po tanong ko, alam niyo ba yung LDR? Long Distance Relationship. Anong masarap? Online o on-site? Gusto mo long distance relationship, puro online kayo habang buhay? Siyempre, hindi. Mas masarap yung on-site. Asynchronous learning. Yan, mga bagong words na natututunan natin ngayon. Asynchronous learning. Ibig sabihin, yung daw mga anak natin, mag-aaral na lang sila online instead na on-site. So, ano masarap? Ano ang tama? Mas maganda yung on-site kaysa sa online, sa asynchronous learning. Meron kang sakit. Okay? Ako, si pastor, meron kang sakit. Nasa ospital ka. Pwede naman i-PM na lang kita, di ba? Kamusta ka na? Ano nararamdaman mo? Maganda rin naman yun. Pero ano mas maganda? Text o visit? Visit yung mas maganda. Mas maganda po yung meron po tayong physical touch. At actually po dito nakaraan, last year yata, kilala niyo po ba si Taylor Swift? Yung mga matatanda dyan, kilala niyo ba si Taylor Swift? Di ba? Kasi sikat siya, kaya kahit na may edad na kilala siya. Si Taylor Swift po ay mayroong concert last year. Sikat ng concert na ito. Worldwide, itong buong concert na ito, nag-world tour siya. At hindi ho siya nagpunta sa Pilipinas. Alam niyo po, doon siya nag-concert sa Singapore. Alam niyo po ginawa ng mga Filipino? Nagbilihan ng ticket sa Singapore, lumipad ng Singapore at nanood ng concert. Alam niyo ho ba? Napanood ko ang concert ni Taylor Swift sa Netflix. At nung pinapanood ko po yung concert ni Taylor Swift, maganda naman. Hindi ko tinapos. Ang haba eh. Hindi ko tinapos. Pero kung ikaw ay nandoon sa concert live mismo, tatapusin mo ba? May enjoy mo ba? Di ba, mas may enjoy mo yung concert sa live kaysa doon sa, ako nanonood Netflix, libre pa nga eh, hindi nga ako nagbayad eh. Di ba, hindi ko tinapos, mga 5 kanta lang, tinigilan ko na siya. Na kasi pang matanda, na pambata. Di ba? Iba, kapag ka nandoon po tayo, mayroong ibang uri ng warmth. Pero ito po, para po sa mga atin lahat, para sa atin lahat. Pastor, gusto pala natin on-site ang worship natin. Ba't nag-online pa tayo? Bakit pa tayo may mga camera na nakapaligid dito? Bakit may FB Live pa tayo? Ba't nire-record pa natin para sa YouTube? Para saan ang online? Ano ang purpose ng online worship po natin? Ano po ang purpose niyan? Ang purpose po ng online worship natin ay para doon sa mga talagang hindi ho available. Paano mo malalaman ngayon kung available ka o hindi? Simple lang po. Ito lang po, sagutin niyo lang po itong tanong na to. Kunyari, Sunday morning, iniisip mo, mag-online ba ako o mag-on-site ako? Paano mo malalaman kung ano ang tama sa dalawa? Ito po, sagutin mo itong tanong na ito. May choice ka ba para mag-on-site? Pag ang sagot mo, wala akong choice. On-site talaga. Ba't wala kang choice?
Pastor, dumudugo ang tagiliran ko eh. Wala ka talagang choice, di ba? Mag-hospital ka, online. Pastor, bumabagyo, bumabaha, may choice ka ba? Wala. So, online. May bangka ako, pastor, may choice ka ba? Meron. Di ba? Pag meron kang choice, on-site. Pag wala kang choice, online. Pastor, nasa Mindanao ako. Aba, mag-online ka na lang. Alang naman mag-on-site ka pa, nasa Mindanao ka. Ulitin ko ganun lagi ang tanong natin, hindi yung may sakit ka ba o wala. Kasi minsan may sakit ka, pero hindi naman talaga ganun kalala. Bakit ko po sinabi hindi ganun kalala? Kasi may sakit ka ngayon, hindi ako mag-church. Pero bukas may pasok ka, papasok ka pa rin. Kahit may sakit ka. Same na sakit, mas malala pa nga, nung lumala pa kasi nabinat ka pa, pumasok ka pa rin. Pero kapag ka nung Sunday, hindi ka pumasok. So ulitin ko po yun lang po ang basihan natin. May choice ka ba o wala? Wala akong choice, tatanggalin ako sa trabaho kapag hindi ako nag-attend. Pag hindi ako pumasok ngayong Sunday na to, tanggal ka sa trabaho, you have no choice. Online. No, meron kang sakit, wala kang choice, online. Out of town ka, wala kang choice, online. No, hindi mo kaya dahil talaga namang bugbog sarado ka na noong Sabado. Pag pumasok ka pag nag-church ka pa, talaga namang babagsak ka na, matutulog ka lang sa church. So, online. Di ba? So, ulitin ko yan madali naman tandaan, di ba? May choice ka ba o wala? If you have a choice, choose on-site. If you do not have a choice, choose online. Ganun lamang po siya kasimple. No, alam niyo po, it is a privilege. As I've said, worship is a privilege. Kasi meron pang mga bansa hanggang ngayon, sa modern time na ito, bawal mag-attend ng church. Saudi, bawal pa rin yan. Middle East, Islamic countries, bawal pa rin yan. Afghanistan, Somalia, North Korea, bawal pa rin po ang church. At alam niyo po, ayoko namang i-pronounce, pero hindi natin masasabi in the future. Baka sa Pilipinas, hindi natin alam. Malay mo, baka mamaya pagbawal na rin. So let us use this privilege na tayo po ay pwede hong maka-attend pa ng church. Yun yung mga nanggagaling sa Saudi Arabia, galing sa mga closed countries. Doon po, tulad last week, di ba, nag-speak sa atin si Kuya Amir. Doon po sa kanila, 4 a.m. ang pag-attend nila ng church. Kasi po, nagtatago siguro sa mga authorities, kailangan po ang parking nila hiwa-hiwalay, hindi pwedeng nakalagay sa yung kotse sama-sama, mag-iisip yung mga pulis doon, bakit ang daming kotse rito? May nagsisimba siguro dito. So, yun yung mga gano'n, kaya pagdating po nila sa Pilipinas, nararamdaman po nila, ay maluwag na dito. Kaya mas gusto po nila na makapag-worship sama-sama. Kasi po, mas madali na po ang worship pagka nandito na po tayo sa Pilipinas. Worship is a privilege. Let us maximize our privilege by attending worship services. Pangalawa po, another reason, going to church helps us to strengthen our faith. Nakatulong po ito para po tumibay ang ating pong pananampalataya. Hebrews 10:23. Let us hold resolutely to the hope we profess, for he who promised is faithful. Ano daw po yun? When we go to church, it helps. Nakakatulong daw po na tumibay ang ating pananampalataya. We become more resolute. Bagong word po yan. Ano ba yung resolute? Ano ba ibig sabihin ng resolute? Ibig po sabihin yan, determinado. Maging ang faith daw po natin ay maging more na determinado, firm, strong, because the church is like a spiritual gym. Meron ho ba nag-gym dito? Ang church daw po, para kang spiritual gym. Pag umatin ka ng church, para nagpapalakas ka, nag-build ka ng muscle. Ito po, may question po ulit ako sa inyo. Pwede ho bang sa gym, sa bahay na lang ang gym? Pwede ba? Sa bahay na lang ang gym? Magbuo ka sa bahay mo ng set of weights, maglagay ka ng bench press, maglagay ka doon ng treadmill. Pwede naman, di ba? Pero bakit kaya meron pa mga gym na mag-enroll ka? Pwede naman mag-gym sa bahay. Ilang bahay na po napuntahan ninyo na merong treadmill pero hindi ginagamit? Huwag niyo nang taas kamay nyo, alam ko meron dyan. Ang daming bahay, uungutan pa yung, sige, bili tayong treadmill. Sige, bili tayong treadmill. Hulugan. Sige, hulugan natin. Hinuhulugan na yung treadmill, pero hindi naman ginagamit yung treadmill. Ang laki-laki, naka-display.
Hindi ginagamit. Kasi kapag ka sa bahay na, ang hirap na. No, kaya pag nasa gym ka, alam mo, pupunta ako sa gym mamayang hapon, magsusuot ka pa ng pang-gym talaga. Dadating ka on time sa gym. Tapos paplanuhin mo yung mga gagawin mo. Pipila ka pa habang inaantay mo yung nagte-treadmill. At pag uwi mo, naramdaman mo talaga nakapag-gym ka. Bakit po sa bahay hindi nangyayari yon? Kasi pag sa bahay, maraming distraction. Pag sa bahay, hindi ka makafocus. Pag sa bahay, mas masarap mahiga, tinatawag ka nung kama. Sa gym, walang kama. Pero sa bahay, may TV, may kama, biglang dadating yung ting, Shopee. Tigil ka ngayon sa ginagawa mo. Pero pag nasa gym ka, nakafocus ka. Naranasan nyo na ho ba sa bahay ninyo, dadampot kayo ng Bible, magbabasa ako ng Bible. Pero maya-maya, nagsiselfone ka na. Magpe-pray ako, pero maya-maya lumilipad na yung isip mo. Di ba? Kahit po sabihin natin, Pastor, pwede sa bahayan. Alam niyo po yung mga nagsasabi, pwede naman sa bahayan. Hindi naman kailangan mag-worship sa church. Hindi naman po talaga nakakapag-worship sa bahay. Honestly. Yung actual na usapan, yung real talk, yung mga nagsasabing, Pastor, nag-worship naman ako sa bahay. Hindi rin naman talaga nakaka-worship sa bahay. Kaya po, maganda po sa church kasi pagdating po sa church, nabibigyan po tayo ng magandang opportunity para mag-worship. Yun ang mga tugtugero natin, mga musikero po natin, tugtugero. Yun ang mga musicians natin, di ba? Nag-practice po yan, nag-aral po yan, skills po yan. Yung mga singers natin, no, even yung atin pong preaching, pinaghahandaan po yan, pinagpe-pray po yan. At saka pag pumunta po tayo, ready tayo rito kasi naligo ka, nagbihis ka, lumaban ka sa ulan, lumaban ka sa traffic, naka-ready po ang heart natin. Sa bahay po, hindi pagkadampot mo ng Bible, biglang may distraction, bibitiwan mo yung Bible. Kaya mas maganda po talaga na may pagtitipon po tayo na katulad po nito, no? Because it helps to strengthen our faith. It serves as a complete spiritual diet. Pag nandito po tayo sa church, complete yung spiritual diet po natin. Bakit? May fellowship, may discipleship, merong worship, meron din tayong scholarship, no? Nag-aaral tayo ng Bible. Kompleto po yung diet natin dito po sa church, kaya mas maganda. And we learn together kapag ka nasa church po tayo. Ano po yung mga natututunan natin dito? As we speak right now, ano? Ito po yung tinatawag natin na spec. Alam niyo po ba yung spec? S, sins to avoid. Natututunan po natin yan. Ano pa? P, promises to claim. E, examples to follow. Letter C, commands to obey. And letter K, knowledge to learn. Natututunan po natin yan dito po sa church. Pag tayo po yung nagbabasa lang mag-isa ng Bible, minsan hindi ho natin nakikita na, ay, importante pala to. Lumalampas po tuloy. Pero pag nasa church po tayo, yan po ay natututunan po natin. Marami po tayong natututunan pagka nagkakasama-sama po tayo kaysa kapag nag-iisa lamang po tayo. At alam niyo po, isang matututunan natin sa church, no, what we can learn in church is this. So, listen po, importante po ito, mga ate at mga kuya. There are two kinds of Christians. Those who attend church regularly, meron talagang ganun eh. Yung talagang lahat ng activity inattendan, prayer meeting, midweek service, Bible study, training, worship, andoon lahat. Meron talagang ganung uri ng Christian. Pero may Christian din naman na uma-attend lang once a month ng Sunday morning. Yung iba hindi na niya ina-attendan. Meron pong ganoon. Now, eto po. Doon po sa mga uma-attend regularly ng church, meron pa rin hong dalawang uri ng uma-attend. Tayo po, andito tayo ngayon. May dalawang uri pa din ng uma-attend. Those who are attending for the right reasons and those who are attending for the wrong reasons. Siyempre, merong right reason, ang kabaliktaran, wrong reason. Paano malalaman? Ano ba yung right reason sa wrong reason? Why are we attending church this morning? Right reason or wrong reason? Una, are we attending out of fear? Baka malasin ako. Meron pa naman ako hinihingi kay Lord, baka hindi ibigay. Out of fear or out of love? Mahal ko kasi si Lord eh. No, kaya pwede naman, wala namang hadlang. Then I will attend church because I want to worship the Lord.
right reason or wrong reason. Meron pa. To give or to receive. Pupunta ako sa church to give worship to God. Now always remember, pag nasa church po tayo, we come to church to give to the Lord, not to receive. Pupunta ako sa church kasi blessing. Hindi. We give to the Lord. Pumunta tayo rito para magbigay sa Kanya, hindi para tumanggap. Pero minsan tumatanggap din tayo because God is good. Pero hindi yun ang purpose natin. We give to the Lord rather than receive. Do we come to church to flaunt or to fellowship? Ano ba yung to flaunt? May bago kang relos, to flaunt. Di ba? Bago yung sing-sing mo, nag-propose. Diamond. Di ba? To flaunt or to fellowship? To fellowship. No, mga right reasons. Do we go to church to be saved or because we are saved? Di ba? Because we are saved, not to be saved. Magkaiba po yun. Do we go to church as part of our good works or as part of our worship? Worship, di ba? Kaya po, hindi komot nasa church tayo is tama eh. Lagi yung merong right reason, meron pa ding wrong reason. Kailangan makita po natin itong difference, ito pong dalawa na ito. Ano naman mangyayari? Ito po eh. What if we come to church for the wrong reasons? What will be the effect? Ano epekto nun? Nagpunta ako sa church kasi fear. Takot ako kay Lord, baka parusahan ako eh. Okay, yun ang purpose ko. Nagpunta ako sa church to to flaunt. Gusto ko ipakita yung bago kong sapatos. O nagpunta ako sa church dahil gusto kong ma-saved. Pagka wrong reasons po tayo for coming to church, ano po ang effect nun? Palagay ko po, alam natin ang effect nun. It becomes a meaningless tradition. Meaningless. Hindi lamang po yun. It becomes a powerless religion. Walang sense, walang kwenta. There is no transformation. Walang pagbabago. There is disillusion and frustration. Lord, akala ko ba pag lumapit sa'yo, mabibless? Bakit ganito pa rin nangyayari sa buhay ko? Frustration. And there is self-deception. Pag ito pong lahat ng ito lumitaw, isipin niyo po yan. That's why some people will say, attend ka ng church. Sasabihin nila, ayoko umattend ng church. Puro ito nakikita ko eh. Meaningless tradition lang siya, powerless lang yung religion, walang transformation, frustration, deception sa sarili. Yun ang nakikita ko, ayoko na umattend ng church. Bakit po ito naging effects? Kapag ka mali po ang ating reason for coming to church. Na kaya po maraming tao, ayoko na mag-church. Diba? Sasabihin pa na iba, maraming hypocrite dyan. Meron pa mga ganun na nagsasabi. Kasi nga po, mali ang naging reason po natin. If we come to church for the right reasons, kabaliktaran po ng lahat ng yan ang magiging experience po natin. It will be a wonderful experience. So let us grow and develop and mature together as we come and go to church. Pangatlo po, bakit it is important for us to come to church? Because it helps the church to function well. Pag nandito po tayo, the church is functioning well. Alam naman po natin, the church is a body. Ang ganda nga po eh, ang church daw po ay katawan. Hindi po siya tinawag na machine. Noong time naman nila, merong machine eh. May mga chariot, merong mga nagli-lift ng malalaking bato. Pero ang church daw po ay isang katawan kasi po buhay. Yung machine, nagiging parang spare parts lang po tayo eh. Hindi po tayo spare parts. We are important parts of the body. Kapag when we come to church together, then the church is functioning well. Imagine po ninyo, hindi dumating ngayong umaga na ito ang mga technicians natin, sound technicians natin. Di nagsisigawan tayo rito. Walang ilaw, walang sound system. So buti, praise God, at dumating yung part ng body na ito. What if hindi dumating ngayon yung mga musicians natin? Diba? What if hindi dumating yung mga ushers natin? What if hindi kayo dumating ngayong umagang ito? Ano mangyayari sa church natin? Di practice na lang sila. All of us are important part of the body. That's why, ang sabi po sa binabasa natin ngayon sa Hebrews chapter 10, verse 24, therefore, let us consider how to spur one another on to love and good deeds. Kaya daw po, atin daw pong, ano ba yung spur sa Tagalog?
Gisingin ang damdamin. Yan po ang ginamit na word sa Tagalog. Gisingin ang damdamin ng bawat isa para mag-attend ng church. At nang sa ganun po, we can function well together as a body. Alam niyo po ba yung spur? Alam niyo po yung spur? Kung nanonood po kayo ng mga cowboy movie, ito pong spur, ito po yung kanilang, yung parang bakal sa likuran ng kanilang sapatos. May picture po tayo. Ayan, no? Ang purpose po niyan, yung bakal na yan sa likuran ng sapatos, ikinakaskas po nila yan sa kabayo. Pag gusto nilang patulinin yung takbo ng kabayo, kakaskasin nila yan ng sabay, tatakbo yung kabayo. Pag gusto po nila na kumaliwa yung kabayo, kakaskasin nila sa kaliwa para lumiko yung kabayo. No? Ini-stimulate po nito yung direksyon, binubuhay po nito, yun pong sense of direction ng kabayo. Ganun din po tayo eh. Pag tayo raw po ay nagkakasama-sama, ginigising daw po natin yung damdamin ng bawat isa. Now, we are functioning properly. Kaya dapat po talaga present. Kasi sabi diyan sabi, consider how to spur one another. Tayo-tayo daw po ay maggisingan ng damdamin so that the church can function well. No? For love and for good deeds. So gusto ba ninyo, question, gusto ba ninyo ng maayos na church? Di ba? Gusto niyo ba ng buhay na church? Sino po gagawa nun? Kayo, ako, tayong lahat. Gusto niyo ba ng patay na church? Nakakakita po tayo ng mga ganyan. Ano po, pag sinabi yung patay na yung church, ano ibig sabihin nun? Yung church po, ayaw na mag-volunteer ng mga members, ayaw na umattend sa mga gawain, ayaw na magpatuloy, kasi hindi na buhay, hindi na po nag-iinit yung damdamin. At yun po yung prayer natin, na sana po makita natin, ma-encourage po tayo. Makita natin, last week, may kumanta rito, bata pa lang, si Zuri, bata pa lang, kumakanta na, kaya ko rin naman kumanta. Kukulang sila ng tumutugtog, kaya ko rin naman tumugtog. Pwede rin ako sumayaw. No, marunong din ako ng ganito, ng ganyan. O kaya, pastor, ano ba pwede kong magawa dyan? No, hanapin din ho natin kung ano po yung pwede natin na maging ministry sa church po natin bilang katawan ng atin pong Panginoon. Okay, panglima po, mabilis lang, 6 lang naman po ito. Panglima, why is it important to come to church? Because it is commanded. Pinanghuli ko po yan, no? Hindi ko inuna yan. Hebrews 10:25, let us not neglect meeting together as some are in the habit of doing. Alam niyo, pwede ko ilagay sa unang-una yan eh. Why go to church? Number 1, because it is commanded. Dead. Pwede kong ipagduldulan yan. Utos ng Diyos, nakakasala ka. Pwede kong ipagduldulan yan, pero ayoko po. Ayoko po, listen po mga kapatid. Ayoko po na pumupunta tayo sa church dahil lang nautusan tayo. Gusto niyo ba yun? No, may nagbigay sa iyo ng bulaklak kasi nautusan lang. Di ba? May nagbigay sa iyo ng regalo kasi nautusan lang. Di ba? Bakit mo ako tinutulungan? Nautusan ako eh. Ganun. Ba't ka nag-church? Nautusan ako eh. Opo, maganda yon. Obedience ang ibig sabihin nun. Pero ang maganda po, we come to church hindi dahil nautusan lang, kundi dahil may pagmamahal po talaga tayo sa Panginoon. Para saan po itong utos na ito? Alam niyo po, para po ito sa mga nagpapabaya, itong utos na ito. Look at the words. Let us not neglect meeting together as some are in the habit of doing. Noon pong unang panahon pa lang, meron ng mga nag-neglect. Look at the word neglect. Neglect, pinabayaan, hinayaan. Nung unang panahon pa lang, meron ng nagpapabaya. Para po sa kanila itong verse na ito. Alam niyo po, merong mga tao, napabayaan na niya. 3 months na pala ako hindi nakakasimba. Meron ng mga tao, KBL, alam na matatanda yan. Kasal, binyag, libing. Napabayaan na. No, may mga tao po nag-neglect na talaga in coming to church as some are in the habit of doing. Naging habit na. Ano raw po naging habit? Umabsent. Naging habit na hindi makiisa. Naging habit na hindi magpakita. Naging normal na, naging komportable na, hindi na nagigilty.
Sanay na. Ay, umulan, hindi ako mag-church. Sanay na. Ay, kumulog, uulan yan. Hindi ako mag-church. At tinignan niya yung app niya, bukas daw uulan, hindi ako mag-church. Hindi pa nangyayari, alam na niya kung ano gagawin niya. Pag nag-PM si kuya sa akin, sa akin, pag nag-PM si amiga sa akin, bukas, hindi ako mag-church. Diba? Pag hindi nag-PM, di pupunta ako sa church. Pag nag-PM, hindi ako mag-church. The church becomes optional. No, meron pong verse sa Bible, ayoko pong gamitin sana itong verse na to. Kasi hindi maganda yung, bakit mo ako mahal? Mahalin daw kita eh. Hindi maganda. Pero gagamitin ko po itong verse na to sa mga tamad. Gagamitin ko po itong verse na to sa mga pabaya. Gagamitin ko po itong verse na to para sa mga tao na akala nila okay lang hindi magsimba. Para sa mga tao na akala nila, maintindihan ni Lord yan. Hindi maintindihan ni Lord yan. Sorry, hindi maintindihan ni Lord yan. Maintindihan ni Lord yan kung hindi mo kayang pumunta sa church. At alam naman ni Lord yan na hindi mo kaya. Pero kung kaya mo, tinamad ka lang, sorry. Hindi maintindihan ni Lord yan. Ako nga hindi ko maintindihan, si Lord pa. Simpleng isip lang ako. Si Lord, alam niya yan. Nababasa niya ang puso. Nababasa ni Lord ang puso natin. So ngayong umaga mga kapatid, come to church. Magsimba ka. Kung wala kang choice, mag-online ka. At kung talagang walang choice, mag-online na lang ako, pastor, nag-brown out pa. Magsimba ka sa puso mo. No? Worship in your heart. Mag-isa, pumasok ka sa kwarto, pumasok ka sa CR, mag-worship ka doon. Ewan ko lang, yun ang mga mahilig mag-online. Nag-worship ba talaga sa bahay na kang nakapikit? Nakataas ang kamay? Pastor, hindi naman komod nakataas ang kamay, nag-worship eh. Oo nga, oo. Pero pagka tinamaan ka ng worship, talaga namang mapapapikit ka eh. Talaga namang mapapataas kamay mo. Talaga namang mapapaiyak ka pa nga. Naranasan mo na ba online yun? Siguro, noong pandemic, kasi walang choice talaga online, yun nga sabi ko eh, walang choice eh. Pero kung may choice, be present. Be present. Why? Bakit siya present? Because nakakatulong ka. At huwag gawing habit. Prioritize the kingdom of God. Matthew 6:33, kabisado po ng marami yan. Ngunit, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idadagdag sa inyo. Maliwanag na maliwanag. Ano daw ang number 1 dapat? Seek first the kingdom of God. Seek first the kingdom of God. Pastor, meron kaming, meron kaming family gathering ngayon. Yan. May family gathering kami, pastor eh. Ano ba ang mangyayari kapag sa family gathering na to ay umattend ka o hindi ka umattend? Hindi ka umattend, halimbawa, sa family gathering na ito, ano mangyayari? Matitisod yung mga kamag-anak mo. Napakawalang kwenta niyang ating kamag-anak na yan. Mula nang yan, naging born again. Hindi na natin nakita sa mga family reunion na to. Umattend ka. No, kung mapupulaan ng Panginoon, kung hindi ka magiging magandang testimony, umattend ka. Pero kung yun naman, mga once a year o once every 10 years, umattend ka. Minsan lang naman yan. No, yan, mga maintindihan ng Panginoon yan. Pero kung ikaw pa talaga nagsabi na taon na lang natin ng linggo, pag sa'yo pa talaga nang galing, baka iba-iba na po yan kapag kaganyan. No? So, ulitin ko, basta may choice, maliwanag po yan. Magagamit ka ba ni Lord doon sa pupuntahan mo? Kung magagamit ka ni Lord doon sa pupuntahan mo, go ahead. Yun ang ministry mo. Yun ang worship mo. Nung araw na yun, gagamitin ka ni Lord doon eh. No, hindi ka niya dito gagamitin, doon ka niya gagamitin, punta ka na, bilisan mo, agahan mo pa. Mag-overnight ka pa. Kasi gagamitin ka ni Lord doon. Pero kung hindi si Lord, kung hindi, gano'n ang mangyayari, then pag-isipan po natin. No? Talaga bang hindi pwede ibang araw? Kung talagang hindi pwede ibang araw so ulitin ko, no choice eh. O di go ahead, no choice. Di ba? Alam niyo po nung araw, nung ako po ay nag-aaral pa, nung college po,
Sa course po namin, uso ang cramming. Uso yung may mga project, ang dami ho naming ang daming ano. Kung walo ang subject mo, lahat yan. Merong mga project, may mga plates, merong mga kung ano-ano. Design po kami noon eh. So talaga namang ang hirap mag-isip. Alam niyo po, isang natutunan kong gawin, I hope, siguro po iba sa atin dito, lalo yung mga estudyante, baka ma-adapt natin to. Ang isa pong natutunan kong gawin nung nasa college po ako, para po sa akin, meron lamang 6 na araw sa isang linggo. Hindi ho 7 araw. Ganun po ang ginawa ko nung araw. Sabi ko po, magsasubmit ako sa darating na sa darating na Friday, yung submission, bibilangin ko yung araw, ilang araw pa ba meron ako. So meron pa ako Thursday, Friday, Saturday, Monday. Nilalampasan ko yung Sunday. Hindi ko isinama sa budget ng time yung Sunday. Kasi alam ko itong Sunday, gusto kong naka-focus ako talaga dito pag Sunday. At kapag ka Sunday po, nung araw talaga hindi ko hinahawakan yung mga ruler ko, yung mga T-square ko, yung mga drawing table ko, hindi ko hinahawakan talaga yon nung araw. At di ko naman sinasabi na ganun ang inyong gawin. Sinasabi ko po, ganun yung naging conviction sa akin nung araw. Hindi ko po sinasali sa bilang, sa budget ng araw, ng project ko, yun pong araw na yon ng Sunday. No, at awa ng Diyos naman po, nakakapasa naman. Kasi po, yun ang masasabi ko na alam ng Diyos ang gagawin niya. Minsan, absent yung teacher. Kinulang ako sa araw, hindi ko may sasubmit, absent yung teacher. Diba? Biglang, may ginagawa po ang Panginoon. Hindi ho tayo lulugihin ng Diyos. Unahin po natin ang kingdom of God. Panlima po, it encourages others. Importante po to go to church kasi nakaka-encourage po tayo. Verse 25 po ulit. Let us not neglect meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another. When we go to church daw, nakaka-encourage daw po tayo. Paano? Umattend lang ako? Nakaka-encourage na ako? Diba? Totoo ba yun? Kasi mayroon pong tinatawag na ministry of presence. Yung presence mo pa lang, ministry na. No, minsan may mga tao po na kapag nakita mo sila, natutuwa ka. Di ba? Gumagaang yung kalooban mo. Meron po mga ganoon talaga. Pag nakita mo yung kapatiran, ang lakas umawit, nakakatuwa. Pag nakita mo yung mga silya, punong-puno, nakakatuwa, nakaka-encourage. Lalo mong gustong ibigay yung lampasan pa yung kakayahan mo. Kasi po, nag-effort yung marami, gusto mo mag-effort ka din. Nakaka-encourage po kapag gano'n. Question, pag absent ba, nakaka-encourage ka? Kapag absent ka? Uy, gusto ko mag-church. Bakit? Absent si ate. Na-encourage pag wala ka? Meron bang gano'n? Hindi o. At alam niyo po, nakaka-encourage din po tayo kapag present po tayo doon po sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon. Pag meron nagsabi na, uy, mag-lunch naman tayo. Kailan? Sa Sunday. Ay, hindi ako pwede pag Sunday eh. Bakit naman? Lahat naman ng tao pwede pag Sunday ah. Kami hindi kasi nagwo-worship kami. Alam niyo, kung hindi siya Christian, question mark sa kanya yun. Ano meron pag Sunday? Worship? Nagwo-worship daw sila. Alam niyo, nakikita po nila yung commitment natin sa Panginoon. Pero pag sinabi, lunch tayo, Sunday. Bakit? Ay, hindi ako, pwede ako, Sunday lang naman yan eh. Madali yun. Pagka sa atin, bali wala yung Sunday, nakikita rin po nila yun. Na hindi importante sa atin yung Sunday na yun. So ulitin ko depende. Lunch tayo. Galing ako sa ibang bansa. Ngayon lang ako pumunta rito sa Pilipinas. Ngayon lang tayo makikita after 20 years. Mag-lunch naman tayo, Sunday lang ang pwede sa akin. Dahil ang dami kong dadaanan. Yun lang ang time ko na available para makita tayo. Hihindian mo pa ba naman yun? Yun ang naiintindihan ni Lord. Kasi no choice. Pero kapag may choice, pwede ba merienda na lang tayo? Ay, hindi na pwede ng merienda eh. Dahil meron na ako ibang kausap ng merienda. No choice. Pero pag, sige, pwede ako ng merienda. Di sige. Diba? I-move natin ng merienda. So bigyan po natin yon ng importansya. At higit sa lahat, alam niyo po ba kung kanino tayo nakaka-encourage? Sa mga bata. Sa mga anak natin. Alam niyo po ba, yung po mga anak natin,
tinitignan po nila tayo kung gaano ka-importante sa atin ang Diyos. At nakikita po nila kung importante sa atin ang Diyos. Isang paraan po kapag ka nag-church po tayo. Kasi po, ang isipan po ng mga bata, simple lang eh. Hindi ho nila masyado naiintindihan yung malalaking konsepto. Pero simple lang, ang nanay ko, lagi nag-church. Ayaw niyang pumayag na mag-cellphone ako pag Sunday kasi importante sa kanya na nasa church kami. Nakikita po yun ng mga bata. Alam niyo po yung generation ngayon, ang generation po ngayon, marami pong generation ngayon, ang tingin nila hindi na kailangan mag-church. Yung generation ngayon. Bakit po? Kasi po yung mga matatanda na katulad natin ay nagiging masyado na pong busy. At pinapakita po natin sa kanila, hindi mo na kailangan mag-church. Ako nga, hindi nag-church eh. E di ikaw, gayahin mo na lang ako. So mga kapatid, the next generation of Christians depend on your faithfulness and on your commitment to the Lord. So ipakita po natin sa kanila, malaking bagay po yan. What message are you conveying? What message are you sending? Now yun ang tanong, anong message na nababasa nila when you go to church? At anong message ang nakakarating sa kanila when you don't go to church? Anong message ang nakakarating sa mga anak natin? No, it's up to us, mga kapatid. So let us show our kids that going to church is important to you. No, magtanim po tayo ng tama sa mga bata. And panghuli po, going to church prepares us for the second coming. Hebrews 10:25, let us not neglect meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. Papalapit na raw po ang pagbabalik ng Panginoon. Hindi na raw po panahon para tayo po ay tatamad-tamad. Hindi na raw po panahon para tayo daw po ay pabanjing-banjing. Kundi panahon na raw po para all the more, alam natin na papalapit na, lalo daw po tayong dapat na maging masipag. Because when we go to church, worshiping God is a rehearsal for eternity. Para tayo nagpa-practice. Kasi ito rin naman ang gagawin natin pagdating po natin sa langit. We will come together, we will worship the Lord together. At yun ang mga katabi ninyo, yan din ang katabi ninyo pagdating sa langit. No, yun ang, pag ayaw mong makasama dito yan, pagdating doon, yan pa rin ang kasama mo eh. Paano ba naman yan? So, dito pa lang, no, practicein na natin yan. Dito pa lang, mag-rehearse na tayo. Ganito pala sa langit. Meron palang worship, no, meron palang ganyan. This is our rehearsal for eternity. And also, this is our way of working while waiting. Habang iniintay po natin ang pagbabalik ng Panginoon, lalo po tayong dapat sumipag. Di ba kapag may exam, habang papalapit yung araw ng exam, lalo kang sumisipag. Hindi ka na makausap, hindi ka na natutulog, kape ka ng kape. Kasi malapit na yung exam. Pero nung malayo pa yung exam, di ba, pagala-gala, di ba, pa ML-ML, pero nung exam na, di ba, talaga naman, wala nang computer games. Kasi malapit na po yung exam. Pag malapit na yung deadline ng project, sumisipag tayo. Mga kapatid, malapit na yung deadline din. Dadating na daw ang Panginoon. Every day, we are one day closer into the second coming of Jesus. Kaya wag na ho tayong maging tamad, wag ho tayong maging pabaya, wag ho tayong maging basta-basta lang pawardi-wardi na anak ng Diyos. Panahon na po para tayo po ay maging seryoso, panahon na po para tayo po ay maging masipag, panahon na po para po tayo ay lalo mag-commit at maging faithful sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. Natutuwa ka ba kapag ang anak mo pabaya? Di ba walang magulang na ganun eh. Meron ka bang kilala na anak na tamad at pabaya? Oh, di ba? Huwag niyo na tignan. Hindi natutuwa. Kaya nga yung mga magulang nanggagalaiti. Kahit nanay, kahit tatay, pag nakita yung anak tamad, yung anak pabaya, talagang naman na high blood. Si Lord siguro ganun din. Ito na naman ang mga anak kong tamad. Ito na naman yung mga anak kong pabaya. Pero meron ka rin mga anak na masipag, di ba? May anak ka rin naman na masipag. At yung anak mo na masipag na yon, nalulugod ka sa kanya. Kaya minsan may uwi kang pasalubong, pizza, iisa, bibigay mo na sa kanya ng patago. So hindi mo alam yung mga masisipag kay Lord pala. Baka meron mga blessing na patago kay Lord. Hindi mo alam, meron mga
grace na binibigay si Lord sa kanya, patago. Hindi niya lang tinetestify, hindi niya lang sinasabi kasi baka sabihin, ang yabang ko naman, baka sabihin na puro blessing ni Lord. Pero yung pala, yung talaga naglilingkod sa Lord, binubuhusan ni Lord ng blessing niya. Ang kapatid, alam niyo po, sa totoo lang, as I close, gusto kong basahin ng 1 Corinthians 5 or 1 Corinthians 15:58. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Hindi ho tayo lugi kapag tayo po ay nagsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi church ang pinaglilingkuran natin. Hindi tao ang pinaglilingkuran natin. Ang Diyos ang pinaglilingkuran natin. Pag nakita nyo, inaabuso kayo ng leader, inaabuso kayo ng church, ginagatasan kayo ng ministry, magising tayo. Iniisahan lang ako nito, ginagamit lang ako nito. May talino naman tayo para malaman natin yan. Pero kapag nakita mo na para kay Lord, lahat ng ginagawa ko na ito, hindi ka lugi, kapatid. Kaya ito nga po, nasabi sa verse na ito, magpakatatag, huwag matinag, maging masipag sa gawain ng Panginoon. Masipag ka ba? Meron bang masipag dito sa church na to? Meron bang masipag sa mga kasama natin sa online? Alam nyo, purihin ng Panginoon. Ang dami ko po nakitang masipag dito po sa church na to. Walang bola. Sabihin nyo, Pastor, matapos mo kami sermon nun, babawi ka. Pero totoo po yun. Ang daming masipag dito po sa church na to. Now, praise God. At least po ako, nakikita ko, di lalo ang Diyos. Mas nakikita ng Diyos ang puso ng mga masipag dito. At di ko alam kung good or bad. Hindi ko alam kung good or bad itong sasabihin ko. May mga tao sa church na to, mas masipag pa kaysa sa akin. Diba? So, hamon po yun. Ako, parang ikaw yung pastor, tapos meron mas masipag pa sa'yo. Pero totoo po, ang daming masipag dito. Ang dami po dito na talaga naman na hindi mo binabayaran, hindi mo tinatakot, no? Kundi kusang loob na naglilingkod sa Panginoon. At sana po, ma-encourage tayo, ma-inspire tayo, maglingkod po tayo sa Panginoon ng buong puso at hindi napipilitan lamang. Amen. Purihin ng Panginoon, manalangin po tayo. Samahan niyo po ako manalangin. Ama namin, ngayon pong umagang ito, nagpapasalamat kami sa inyo dahil kami po ang inyong katawan. We, the church, is your body. We, the church, is your bride. Kami po, Panginoon, ang inyong templo. Kaya Lord God, tulungan niyo po na ang templo na ito, na tinawag mo sa iyo pong pangalan, ay maging matapat sa paglilingkod. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang aming katawan ay may offer namin as living sacrifices. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang buhay po namin ay magamit ninyo, Panginoon. Alisin niyo po kung meron man kaming mga alibay, kung meron man kaming mga palusot, kung meron man kami, Panginoon, na mga pangangatwiran. Panginoon, tulungan niyo po kami na buong puso, buong isip, buong lakas at buong kaluluwa na maglingkod sa inyo ng tunay. Thank you, Lord God, for your word, and thank you for this morning. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen.